Si Angel, isang yaya, ay nakikitulog sa anak ng kanyang amo. Nagtatrabaho siya sa isang mayamang komunidad sa Denmark kung saan mababait at magalang ang kanyang mga amo. Ngunit ang kapatid ni Angel, si Ruby, ay hindi gaanong mapalad. Kinabukasan, unang araw ng pasukan, inanyayahan ng mga kapitbahay sina Ruby at ang kanilang anak sa hapunan. Mukhang balisa at hindi mapakali si Ruby nang umalis siya. Kinausap niya si Cizzy at humingi ng tulong. Sinabi ni Ruby na hindi na siya makakatira sa bahay ni Rasmus at Carter. Naguluhan si Cizzy dahil palagi naman silang magkasundo ng mga kapitbahay, at ayaw niyang makialam sa personal nilang mga bagay. Kaya tumanggi siya kay Ruby, ngunit hindi niya alam na pinalagpas niya ang pagkakataong mailigtas si Ruby. Kinabukasan, bumisita si Carter at sinabi kay Cizzy na nawawala si Ruby. Binaliwala ito ni Cizzy, sinabing marahil ay walang malubhang nangyari kay Ruby, at umalis ng walang gaanong pag-aalala. Habang nagjo-jogging, dumaan si Cizzy sa isang basurahan. Naalala niya na nakita niya si Ruby na may itinapon doon noong isang araw. Naisip niyang maaaring ito ay isang clue, ngunit nabigla siya sa pagdahol ng aso at umalis. Sa hapunan, iminungkahi ni Cizzy na tawagan ang pulisya, ngunit mukhang walang pakialam sina Carter at ang kanyang asawa. Sinabi nila na hindi pa umaabot ng 24 na oras kaya hindi pa mag-iimbestiga ang pulisya. Hiningi ni Cizzy na makita ang kwarto ni Ruby. Pumunta silang lahat at tiningnan ang kwarto. Mukhang hindi nagalaw ang kwarto, pero may isang pulang damit na nakalatag. Nahanap din ni Cizzy ang passport ni Ruby. Kung talagang aalis si Ruby, hindi niya iiwan iyon. Kumbinsido na si Cizzy na may mali. Hinala niya si Rasmus. Bumalik siya sa basurahan at nahanap ang isang pregnancy test. Biglang sumulpot si Rasmus sa likuran niya. Nagulat si Cizzy at tinago ang pregnancy test at dali-daling umalis. Hiningi niya sa kanyang asawa na kausapin si Rasmus, ngunit tumanggi ito. Ayaw niyang ipagsapalaran ang kanilang relasyon kay Rasmus nang walang sapat na ebidensya. Si Detective Peter ang humawak sa kaso ni Ruby dahil sa mga prominenteng personalidad ang mga amo sa Denmark. Seryoso niyang hinawakan ang kaso. May isang natuklasan, may naisampo ng reklamo laban sa pamilya ni Rasmus dahil sa mga problema sa tahanan. Sinabi rin ni Cizzy kay Peter ang tungkol sa paghingi ng tulong ni Ruby, pero hindi niya binanggit ang pregnancy test. Sa isang hapunan, naupo si Rasmus sa tabi ni Cizzy. Binanggit niya ang pregnancy test at itinanggi ang kaugnayan dito. Pagkatapos ay binyantaan niya si Cizzy. Dahil sa takot, nagdesisyon si Cizzy na huwag nang tumulong sa pulisya. Gagawin ni Rasmus ang lahat para maprotektahan ang kanyang imahe. Nasaan na kaya si Ruby at ano ang gagawin ni Cizzy?